Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito muli sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan natin ang mga nangyayari sa ating lipunan. Nako, napapansin ko mga pare, pataas na ng pataas. Nako, mag-ano na lang talaga tayo, mag-i-e-bike na lang o maglalakad, magbabike, ganon. Kasi grabe na yung tinaas ng gasolina ngayon. Umaabot na ng 100 pataas ang diesel. Grabe. Kaya pa ba natin mabuhay? Biruin mo ang full tank ng motor natin. Sabihin mo na ang capacity ng motor mo 5 liters. Halimbawa, kagaya sa akin, 5 liters. So, pag nagpagas ka ngayon, 100, 90, 93, 95, Kutsa 500 na ang full tank ng motor. Hayop. Dati ano lang yan 250, mga ganon. Ngayon wala na, 500 na. Malala na talaga ang panahon ngayon. Nakaka-stress. Tapos sobrang init pa mga pare. Kaya nagdoble-doble na. Tapos yung presidente mo, ganito pa, tanga. Tapos meron pa siyang spokesperson na tanga din. May tinga pa. Kaya tapos meron pa lumalabas mga pare, ay kilala nyo yung mahabang baba na mukhang nilukot yung muka. Yung gusto daw makipag-debate kay BP Sara pero Jensen lang, sablay na kagad. Jensen sakop daw ng Davao. Wala kaya. Baliw ang puta. May utak ba yon? Tapos gusto pang makipag-debate kay BP Sara, ang kapal ng mukha. Para saan, te? Hindi, para saan yung pagdidibatihan natin? Ha? Yun ang tanong para saan? Kung bakit ka makikipag-debate kay BP Sara, anong dahilan? Who you? Makakatulong ba yan sa ekonomiya ng bansa? Makakatulong ba yan sa... malamang makakatulong sa'yo sa pagtaas ng followers mo. Pero para sa bansa, hindi naman makakatulong sa bansa yung pinagagawa mo. Umahanap ka lang ng, alam mo na yun, kumahanap ka lang ng stepping stone para mas pakilala pa. Putang inang yan. Alam nyo, nakikita ko yung babae na yan, yung pangit na yan. Sino mga nakakakita dito mga pare dun sa pangit na babae na yun na putang ina, akala mo magsalita sa ang galing mag-English, no? Anyway, yung mga ganun pa, may accent pa Puta, pag titignan mo naman, pag i-analyze mo naman yung sinasabi niya, nonsense. At eto pa, mga pare, puta yung picture niya sa Facebook o sa YouTube, ewan ko, may YouTube yan. Pero yung picture niya, sobrang payat ng muka. Tayo na, maliit yung mukha niya. Ito, paglabas sa national TV, ewan ko sa Bilyonaryo, ba't ini-interview niyo yan Walang iba? Walang iba. Nung una si Palsis, anak ng putya. Ngayon ito. Tapos, nung nakita natin siya dun sa Bilyonaryo, pukin na yung mukha, parang siopaw na mahaba. Ay nako, ewan ko ba. Ang papangit talaga na itong mga, ewan ko, loyalista ba yan, kakamping? Ko alam. Basta ang pangit nyo. Hindi, anak ng putya naman. Meron na kayo, nababayaran naman kayo, sabihin nyo pang hindi. Kasi pinagtatanggol nyo yung mga... Isipin nyo to mga pare, putang ina, lubog na yung bansa natin, pinagtatanggol pa nila yung dahilan kung bakit tayo lumulubog. Saan ka nakakita nun? Tapos isipin mo, hindi babayaran yung mga yan? Ay, kahit baling-bali na nga, kahit lubog na nga, puta, pilit pa rin nilang inaangat Tsaka yung isa pang mapanghi na tropa ni Sir Jack, yung isa pa, hindi makalakad ng diretso ng mapanghi na yun. Pag nakita ko talaga yung kukutusan ko Oo. Ang dami mo sinasabi, hindi ka nga makapaglakad na maayos, ang panghi-panghi mo pa.
Kaya pag-uusapan natin yung mga yan pare at bago tayo mag-umpisa please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga video. Paring RJ sa Facebook, paring RJ TV dito sa YouTube at paring RJ Banateros sa TikTok account. Palakpakan. O umpisahan na natin to mga pare para masaya tayong lahat. Ito. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Wow! Tingnan niyo to mga pare ha. Ito, yung si Yusek Bernardo, ito yung may kagagawan ng mga malawakang pagnanakaw sa flood control na yan. Kasi Yusek yan, ang DPW. Diba? Yusek Bernardo. So alam niya lahat ng mga nangyayari dyan pasikot-sikot. DPWH nga siya, Yusek, di ba? Undersecretary. So, alam niya yan. Alam niya yung mga nangyayari na yan. Ngayon, eto, umamin na to. O, sabihin na natin hindi siya umamin, pero para ka na rin umamin kung nagbalik ka ng pera na ninakaw mo kuno. So, nagbalik siya. Pagbalik niya ng pera, anong ginawa? Naging state witness itong hayop na to. Pagka kuha niya ng state witness, nung naging state witness na siya, putyang biglang tinuro kung sino-sino. Villanueva, sila Grace po, sila Binay. Tapos yung isa pa, si Senator Bong nananahimik, bigla nitong tinuro. Anak ng putya, kaya nga yung post ni Sir Jack, pero naghihimas ka lang ng manok sa Cavite o nag-aalaga ka lang ng manok, wala ka namang ginagambala, nagbibideo ka lang, pinapakita mo yung mga ginagawa mo, bigla kang tinuro, tapos ikaw agad yung kinulong. May waran ka kagad, samantalang itong mga to, si Bernardo Alcantara, yung sila Bryce, anak ng putyang ina, yan ang mga pangunahing nagnakaw sa kaba ng bayan. Bakit mga pare? Putang ina, ano kinalaman ng isang senador sa DPWH? Hayop, di ba? Teka, may tinga ako. Kumain kasi ako, Jayco. Hoy, Jayco, baka naman ha. Yung ano kasi nila, yung masarap yung parang may nyog. Parang pandikoko ng Jayco yan. Oy, Jayco Donuts, baka naman ha. Tapos, di ba, nagturo na siya ngayon. Nagnakaw din to mga pare Nagnakaw to at aminado tong nagnakaw dahil binalik niya yung pera. Puta bandang huli, sila pa yung bida, siya pa yung state witness. Alam mo pag state witness ka, pag pumasok kayo ng WPP, Witness Protection Program, hindi ka makukulong mga pare. Yan ang paliwanag dyan. So safe na sila dahil nagturo lang sila ng kung sino. Utang inang yan. Diba, ang weirdo kasi nananahimik yung tao, nananahimik yung isang tinrabaho na nga yan Imposibleng matalo yan So nananahimik na nga yan. Bigla pang tinuro. Ang nakikita nating dahilan dyan mga pare kasi nga hindi pumirma sa impeachment itong mga kamag-anak ng Revilla. Kaya dinali yan. Tapos itong si Bernardo, anak ng putya, umamin na may balato siya kay Zaldico. Tinuturo niya lang si Zaldico mga pare Si Zaldico lang ang tinuturo niya. Pero si Romualdez at si Bongbong Marcos wala sa eksena. Ibig sabihin, safe pa rin siya. Kasi bakit siya naging safe? Kasi ang ginawa nito ni Zaldico dahil siya ang pinupuntirya ng lahat, dahil siya ang parang pinapakita o pinapalabas na mastermind, nagsalita patungkol sa ginagawa nilang pagnanakaw. At yun nga, ang mastermind nga dyan, si Romualdez tsaka si Bongbong Marcos, na meron namang ebidensya itong mga ex-marines na nagpapakita na naghahatid nga sila ng pera na utos ni Zaldico.
na naghahatid sila ng pera diyan sa bahay ni Romualdez at sa mga ilang congressman, meron pang senador na Achiche, tapos diyan sa may Ilocos daw, naghahatid sila ng pera diyan. 'Di ba? Meron silang mga picture, meron silang ebidensya. Tapos itong si Bernardo ang tinuro lang si Zaldico. Bakit? Kasi si Zaldico tinuro yung mastermind na si Romualdez at si Bongbong Marcos. Diba? Ganong katindi. Safe na safe ka pag hindi mo tinuro ang presidente at ang dating speaker. Ganyang kalupit. Pero tignan nyo mga pare, pag yan nagsalita, pag tinuro niyan si Romualdez at si Bongbong Marcos, tignan nyo, yayariin din yan. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat ko dahil Wow. maayos umanong nakakausap si dating DPWH engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 100 30 million ang ipinadaan kay dating DPWH Regional Director Baka naman makahingi rin ng balato sa'yo, sir. Puta, pumaldo ka na eh. Magkano binalik nitong pera? So yung balato lang pala, siguro sabihin na natin 100,000 ang binalik nitong hayop na to o 1 billion. Hindi ko alam kung magkano eh. Pero yun lang pala, balato lang pala sa kanya yun. Basic. Kasi kung naglakaw to ng ilang bilyon, puta, pagbalik ka lang ng konti, safe ka na. Inang-ina ninyo. Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Kaugnay ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano na walang blanket immunity si Bernardo. Sus. Pag meron kaming kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty. Huwag nyo kaming anuhin. Meron siyang hindi sinasabi at hindi sinasama dyan. Alam na namin yun. Kayo hindi nyo alam? Putang ina, huwag ka tayo magpaligoy-ligoy dito. Pinagluloko nyo ang Pilipino eh. Alam na namin nga eh. Inang-inang yan. Anong kinalaman ng isang mga senador dyan sa... Tapos eto pa, sinasama pa si Villanueva. Tingnan nyo mga kagaguhan mga pare. Ibalik ko lang. Si Villanueva, ano yan? Yan yung tumayo, ayan yung nagsisiwalat ng mga flood control noon na walang pumapansin. Siya yung nagsisiwalat niyan. Siya yung nagsasabi na merong ganito, merong substandard, merong flood control, merong ghost project na nangyayari dito sa Bulacan. Siya yung nagsisiwalat niyan, si Villanueva. Putang ina, bandang huli, may nakukuha pa daw na pera to kay Zaldico. Binanatan nga niya si Zaldico eh. Ikaw ba naman, ang inang yan, paulit-ulit na tayo, ikaw ba naman bilang isang katropa mo yung mga yan, kasama mong gumawa ng katarantaduhan yung mga ilalaglag mo, magsasalita ka laban doon, walang pumapansin yan nun. Alam nyo, napansin lang yung flood control project na yan dahil nung nagsalita si Bongbong Marcos na meron nga daw ginagawa na 5,500 flood control project sa buong Pilipinas at tuloy-tuloy pa daw. Tapos biglang umulan, Christine yata yung, hindi ako nagkakamali. After 2 days, umulan, 2 days, basta after niya magsona, ilang araw umulan ng malakas, walang tigil. Pukin ng ina na testing yung flood control nila. At ang palusot niya doon, binangga ng barko kaya nasira. Anak ng putya, hindi. Isang bangga lang ng barko, ng bangka. Tangina, yun na yun. Lahat na nagbabaha na. Tapos meron pa siyang isang palusot. Meron tayong flood control project na overwhelm lang. Anak ng putang ina, pwede ba yun?
Kaya nga ginagago talaga tayo nitong mga 'to. Putang ina, nagpapaniwala pa kayo diyan. Ewan ko sa inyo. Hindi na dapat paniwalaan yung mga kahayupan ng mga 'to, yung mga hindi meron tayo, ayan si Bernardo, state witness, putang ina. State witness, ayun yung leader ng mga magnanakaw. Tao niya yung BGC boys, yung mga naglalaban ng pera sa casino, tao niya yun. Tapos safe sila. Wow! Ang ina ninyo. Samantalang yung Pilipino, putang ina, lubog na sa baha. Oy, tulungan nyo naman kami, hayop kayo. Sila, lubog na lubog, binabaha sila ng pera. Ina, kawawang Pilipinas, pag ito mga to nandyan pa guilty rin. siya, then he will also have to be charged for that case. Ako sa inyo? O, ayan yan mga pare. Kaya putang ina, Bernardo to, gigil na gigil tayo dito sa hayop na to. Demonyo eh. Okay nang ina mo. Bakit hindi ka na lang hindi, ewan ko kung makukonsensya tong hayop na to, pero parang walang to eh, paiyak-iyak pa nga eh. O, paiyak-iyak pa yan dyan paglabas ng Ewan ko kung makukonsensya to, puta, hawakan sana to ng ni Satanas. Hoy, boss. Kalabitin, no? Kalabitin ni Satanas. Hoy. Ay na, grabe ka na. Sobra na yung ginagawa mo. Mas malala ka pa sa akin, No, si Bongbong Marcos, no? Tangina, kinakalabit na yung mga yan, mga pare. Tignan niyo yung itsura. Iba na. Inaano na yan, hindi naman sinusundo siguro. Pero, nakalabit na yan. Uy, tangina, grabe ka na, papalitan mo na ako sa posisyon ko, Baka pagbaba niyan sa impyerno, lumuhod si Satanas sa kanila no? Uy, tangina, grabe kayo, lupit nyo. Kayo na yung pumalit sa akin, puta, hindi ko maatim yung ginawa nyo, mas demonyo pa kayo sa akin Ay, nako. Ito, panoorin natin to kasi may lumalabas mga pare na lalo na yung mga pangit na vlogger na retokada dyan. Kasi pinapalabas nila dahil nga mataas yung mataas yung gasolina, grabe na yung tinaas, todo-todo na. Puta, sinasabi nila, bakit yung panahon ni Pangulong Duterte? Pataas din naman yan. So, ayan ang nila ngayon. Putang ina, tumataas ang gasolina tapos binabalik nila doon sa panahon ni Pangulong Duterte. Patatapos na yun. Di nga umabot ng 100 mahigit yung panahon ni Pangulong Duterte. O ito, panoorin natin to. Ito yung mga nagdaang administrasyon kung sino ang pinakamataas na umabot ng gasolina. Sa tingin ko, aabot pa to ng mga pare. Aabot pa to ng 200. Sana umabot ng 200, no? Putang ina, ewan ko lang kung baluktot pa nila yun ulit sa nakarang administrasyon. Putang ina yan. Pero hanggat walang ginagawa ang Pangulo, ang nakaupo sa atin ngayon, puta, hindi bababa to. Bakit hindi nila tanggalin yung tax muna? Imbis na magbigay kayo ng 5,000 subsidy sa mga tricycle, putang inang yan. Dapat kinuhanan nyo muna ng lisensya yung mga tricycle na yan bago nyo bigyan Tinignan nyo muna kung legit. Panoorin natin to. Mga kapatid, balikan natin ang presyo ng mga produktong petrolyo sa nakalipas na dekada. Pagpasok ng 2016 sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, naglalaro lang noon sa 37 pesos ang litro ng gasolina at nasa 18 pesos naman ang litro ng diesel. Mura noon dahil sobra-sobra ang pandaigdigan supply. Pagpasok ng 2020, nagkaroon ng pandemya. Kasabay ng pagtigil ng mundo, bumaba rin ang demand sa petrolyo kaya sumobrang supply. Nasa 32 pesos ang litro ng gasolina at 27 pesos naman ang litro ng diesel. Hunyo noong 2022, sumiklab ang gera ng Russia at Ukraine. Dahil ikatlong pinakamalaking oil producer ang Russia, nagkaroon ng pangamba na kukulangin ng supply at sumipa ang presyo ng langis. Umabot noon sa halos 100 pesos ang litro ng gasolina at diesel. At ngayon 2026, sumiklab naman ang gera ng Iran at Israel at Amerika.
lumaganap ang tensyon sa gitnang silangan na pangunahing pinagkukunan ng langis sa buong mundo. Ngayon, pumalo na sa higit 100 ang litro ng diesel na siyang pinakamataas sa kasaysayan. Kasayan. Mga kapatid, Jig Manikad po. Ang pinakamataas sa kasaysayan, ngayon daw mga pare. So medyo nakakabahala na yan dahil hindi na yan biro. Puta, 1 litro, 100? Parang isang balikan mo lang yan sa ano eh. Hindi yan biro mga pare. Kaya putang ina, nakakatakot na yan. Pero ang sagot ng gobyerno dyan, hindi daw nakakabahala. In control pa daw ang Pangulo hanggang sa ngayon. Putang ina, yung kalusugan niya nga, hindi niya makontrol eh. Yung panga niya nga, hindi niya makontrol eh. Putang ina, sa gasolina pa. Naka. Tinutulak sa Kamara ang pagdeklara ng state of emergency sa buong bansa. Yan po ay kasunod pa rin ng malawakang oil price hike. Ano kaya ang sagot ng Pangulo dyan? Para sa Detalye Live, mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, may reaksyon na ba ang Mase. palasyo dito sa tinutulak na state of emergency? Putang ina, masi. Anong masi? Gagos. Ay, pambilyar yun ah. Masi ang puta. Maricel Halili. Maricel. Masi. Ruth, hindi natin kailangan na magdeklara ng state of national emergency sa ngayon sa kabila ng sunod-sunod na paglobo ng presyo ng petrolyo. Yan ang binagyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, in control pa ang gobyerno sa ngayon. Kasunod ito ng panawagan ni TUCP Representative Raymond Democrito na magdeklara na ng state of national emergency para pansamantalang i-take over ng gobyerno ang oil industry at ma-regulate ang presyo ng petrolyo. Oo, kasi kailangan na yan eh. Ang taas na eh. Hindi naman tayo kagaya nung panahon na... Hindi, kasi ngayon, ang hirap na ng buhay ngayon mga pare. Bagsak ang ekonomiya natin dahil sa Pangulo natin walang silbi. Tapos ang taas pa ng presyo ng gasolina. Okay na, wala namang problema kung bakit hindi natin magdeklara ng national emergency pagdating dito sa oil price hike. So, ano lang naman to eh, pansamantala. Pag bumalik na, pag naging okay na, ibalik nyo ulit dyan sa mga private company na yan. Para lang makontrol, para lang hindi masyadong malala yung, alam mo yun, yung nangyayari. Kasi malala na to, hindi to basta-basta ha. Tapos in control pa daw ang Pangulo. Tayo na pumunta kayo ngayon ng EDSA ang luwag. Oo. Ang luwag ng EDSA ngayon, biruin nyo mga pare, bumibiyahe ako ng, galing ako ng Tagaytay. Biyahe ako ng EDSA. Syempre, ang alis ko, syempre may pasok kami pag Sabado di ba? Tuwing Sabado, Vox Populi kami. Pucha, pa lang, 3:00 pa lang nabiyahe na ako. Ang start ng programa namin, 6 pa ha. O ilang oras ka bibiyahe? 3, 4, 5, 6. Putay na 3 oras ka nasa kalsada. Minsan late pa ako niyan. Oh. Pero nung etong dahil nagtaasan yung presyo ng gasolina, walang sasakyan masyado sa kalsada. Ang luwag, grabe. Ang luwag sobra, putsang inang yan. Kaya pag alis ko ng 3:00, 4:00 nandun na ako eh. Aga mo ah. Walang traffic. Eto mga pare, Sabado yun ha. Sabado yan. Putsang ina kung mga Lunes, okay lang. Kahit 3:00 ka 4:00 ka umalis, maaga ka pa rin. Pero yung Sabado, uwian yan. Sa mga kasi kinabukasan walang pasok eh. So marami talagang nag-uuwian yan, nagbabalikan sa mga bahay nila. So matraffic talaga, maraming sasakyan sa kalsada. Putsang inang yan. Ang aga ko nun, 4:00. Tulog muna ako. Pwede ba matulog muna? Kasi pag alis ko ng 3:00, madalas pag sinuwerte-swerte, hindi na timingan yung traffic, lalo dyan sa may tunnel, dyan sa may Makati, sa may Ayala, makakaabot ako ng mga 5:30. Swerte na yun, 5:30.
Tapos, walang traffic nga nung nakaraan, lalo na dyan sa EDSA. Putang ina, 4:00 nandun na ako eh. O ibig sabihin, nararamdaman na natin, pag lumuluwag na yung kalsada, ibig sabihin, medyo problemado na yung mga sasakyan. Problemado na yung may mga sasakyan. Ibig sabihin, hindi na bumibiyahe yung iba kasi nga ang taas ng gasolina. Baka nagko-commute na lang yan. So, diyan mo mararamdaman na putyang ina hindi na to biro. Baka mamaya putya wala nang wala nang sasakyan sa EDSA. Nakakaano 'yun ha? Nakakabuisit pag traffic sa EDSA pero sanay na tayo. Ha? Sanay na tayo na may traffic sa EDSA pero nakakapraning pag walang sasakyan din dun. Putang ina, ano nangyayari? May ano na ba? May invasion na ba ng alien o zombie? Putang ina, bakit walang sasakyan? Matatakot ka rin eh. Diba? Putang ina, pag may traffic sa EDSA, okay. Putang ina, okay. Nasa ano pa ako? Okay pa yung Pilipinas kasi tangina, sanay na tayo may traffic eh. Pero pag wala ka nakikitang sasakyan, kakaunti lang, putang ina nangyayari? Maano ka din, mapapraning ka. Uy, putang anong meron? Raptured na ba? Second coming na ba? Ba't nandito pa ako? Matatakot ka rin eh. Puta, inang yan. Diba? Kaya yung mga bagay na yan, puta, hindi po pwedeng hindi dapat pagsawalang bahala kasi parang pinapasawalang bahala lang ng gobyerno natin eh. Ng Pangulo eh. Paliwanag ng Malacanang, wala pa tayo sa sitwasyong kailangan nito. Nagkakausap naman daw ang Department of Energy at mga oil companies. Ipinagpaubaya naman ng palasyo sa Kongreso kung kailangan i-repeal ang oil deregulation law. Sabi ni Jose Castro, mga mambabatas na ang dapat maglatag ng panukala na pwedeng maka-impluensya sa Pangulo. Naritong pahayag ni Jose Castro. Parang baliktad ah. Nasa Kongreso na po yan. Kung ano po ang kanilang nasa Ayan. saloobin, kung Dapat- ano ang nakikita nilang magiging maganda para sa ating Ito ang makadebate nung pangit na ano na yun. Puta, parehas naman sila na mukha eh. Silang tanga eh. Yung pangit na vlogger na gusto makadebate si BP Sara, dapat ito parehas silang tanga. bansa at kung ipapakita nila at mai-impluensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa. Hindi, wala namang kwenta yan dyan sa Congress ngayon eh. Nasa initiative ng Pangulo yan. Dapat siyang mag-implement, siya magsabi na ganito gawin natin, mga hudas. Medyo alanganin na tayo sa nangyayari sa bansa ngayon. Kaya asikasuhin na natin to. Hindi tayo pwedeng pa-chill-chill lang. Gawa tayo ng batas para mabilis na maayos to. Para naman sa Pilipino, hindi naman para sa mga bulsa ninyo. Diba? Ganyan ang gawin nila. Putang ina, nasa initiative pa rin ng Pangulo. Nasa Pangulo yan eh. Head of state yan eh. Tangina, tas iaasa mo dun sa mga walang kwentang namumuliti ka lang. Hindi naman po tututulan ng Pangulo. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan, samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno in control of the situation. Hindi, putang ina, hindi na, wala na. Anong pirmonggiring, gago? Nararanasan ng mga kababayan natin yung takot dahil putang ina, pag tingin nila dun sa... Ikaw ba naman, hindi ka matakot? Mag-100 na yung gasolina mo? Matatakot ka talaga yan. Kaya hindi yan hindi tayo yung ibang mga nagsasabi na nakakatakot na to, delikado na to, kailangan na ng national emergency sa oil price hike. Hindi to pananakot. Hindi yan pananakot. Ang gusto nating mangyari diyan, kumilos kayo. Ang presidente natin gumalaw. Putak na magagawa ng 5,000 dun sa mga tricycle driver, samantalang putyang ina yung mga nagtatrabaho din naman sa mga company, naggagas din naman yun. Diba? Sa mga pabrika, naggagas din yan sa motor. Yung mga manager, naggagas din yan sa kotse. Hindi naman porkit nakakotse, mayaman ka na eh. Alam nyo yung nagkasasakyan ako, putya.
Doon ko lang napatunayan na hindi lahat ng nakakotse mayaman. Putang ina ako wala, hindi naman ako mayaman. Pinilit lang natin magkakotse, alam mo yun, dahil syempre, nangangarap din naman tayo ng sasakyan. O, edi tinupad natin yung pangarap natin. Pero hindi ibig sabihin nun, may sasakyan ka, mayaman ka na. Kaya nga mabubuisit ka pag may mga tricycle driver na putang ina ang bibilis eh. Tapos parang masasagi ka na dun sa kakupalan nila. Putang ina ninyo, akala nyo mayaman ako? Sisingilin ko kayo pag nasagi nyo ko, mga hayop kayo. Oh, kaya hindi yan nagre-regulate ng hindi yan bibigay ng takot. Natatakot talaga ang mga kababayan natin. Kami, dahil nararanasan at nararamdaman namin yung taas ng hindi lang sa gasolina, pati yung taas ng bilihin, mahal ng bigas. Kawawa talaga. Sa gitna ng pangyayari sa Middle East, tingin ni Vice President Sara Duterte maraming pagkukulang si Pangulong Marcos. Pero hindi gaya dati, hindi pinuntirya ng palasyo ang bise. Sa halip, Talaga? si Vice nito ang nagtanong sa bise. Sinabi raw kasi ng nagtanong na masama ang loob ng mga umuwing OFW dahil hindi sila sinalubong ng Pangulo kahit na wala naman itong basehan. Sabi ni Castro, maging neutral dapat ang nagtatanong para may makakuha ng maayos na sagot. Hindi rin pinalagpas ni Jose Castro ang Kakaiba yun Medyo medyo weird. Pag hindi bumanat si Castro kay BP Sara o sa mga Duterte. Kasi putang ina, araw-araw yan. Pag may narinig yang ganyan, bakit siya? Ganun yan. Weird weird mga pare Medyo weirdo to sa pakiramdam yung hindi atake ni Claire Castro. Hindi kaya Madam Claire nagpapakabait ka na ngayon dahil alam mong walang panama ang administrasyong Marcos at yung pinklawan, dilawan, kahit sino mang kulay yan, walang panama sa kay BP Sara. Kaya medyo bumabali ka na ngayon, madam Tang ina, kala mo medyo bumabait na siya ngayon. Patay tayo dyan. Abangan natin to mga pare. Kaya nga sabi ni Attorney Harry Roque na putang ina kasi, hindi naman siya nagbura doon. Parang ito kasi si Claire, tumodo siya ng grabe. Hindi nagtira sa sarili niya. Hindi niya alam na wala naman forever sa administrasyon. Putya, matatapos din yan. Tumodo siya. Putya, paano siya makakabawi ngayon? Eto na yun siguro, baka kailangan ko na magpakabait. Meron pa akong ilang taon. Medyo kukontian ko lang yung banat kay BP Sara kasi sure win to Para makabaliktad ako pagdating ng panahon. mga hirit ni legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Sinabi kasi ni Kaufman na 1 taon na mula nang pinagtaksila ng kasalukuyang administrasyon ang dating Pangulo. Totoo naman. Sinabi ni Jose Castro. It has been 1 year since the victims of EJK have seen the ray of justice. The justice that they deserve. Yung EJK na sinasabi nyo, putya, wala naman Wala nga kayo maiharap Sinong hinaharap nyo? Yung pangit din na bobo. Tsaka yung isang matanda doon. Ang ilang yan. Ayun ang pinagpapaharap nyo. Punta, nasa na yung mga sinasabi nyong biktima ng EJK? Asan? Wala. Okay lang malalaman mo yung nagpapakilalang biktima ng yung anak niya ng EJK. Putya, sa hazing pala namatay Hayop, di ba? Putang ina paano mo napasok yung war on drugs dun sa hazing? Paano niya ipapasok yun? Yan? Pinasok nila yan sa Prat, nag-hazing yan kasi nagkaguyuan sa droga kaya binanatan. Pulis yung nag-hazing. Putang inang yan. Paano nyo pinapasok yun, di ba? Kagaguhan. Tapos bagay kayo nun, yung nung mag-English to si Auntie Claire, may listahan na, hindi. Sana pinractice mo muna, di ba? Pag nag-English ka.
Hindi tayo magaling sa English pero bago natin bitawan 'yan, pina-practice natin 'yan. Hindi pa puwedeng mabulol-bulol ka. Mahirap eh. Basta tayo aminado, hindi tayo marunong, hindi tayo magaling, 'di ba? Pero nakakaintindi tayo. Ikaw putang ina, sablay ka. Abogado ka pa man din, ate. It is not the president who betrayed the Filipinos, but the perpetrators who betrayed. Here, Kaufman goes again. Politicking. Politik. Search nga natin yung politicking na yan. Meron ba yan? Politicking. Paano spell? Politicking? Politicking? Meron pala yan? Si Kaufman kausap niya dito mga pare pero putang inang yan. Sinasabi niya ito, namumuliti ka daw. Ano naman pamumuliti ka ng isang abogado sa ibang bansa na magaling na hindi kagaya mong tanga ka? Sa pamumuliti ka dito sa Pilipinas, hindi, putang inang yan. Halatang halata naman kung hindi papayagan ng presidente yung eroplano pa nga na ginamit papunta dyan sa US, yan yung ginamit na eroplano na ipadala si Pangulong Duterte dyan sa Dahig. O puta, doon pa lang halatang halata na kayo. Tsaka kung hindi papayag ang presidente na ipadala yan si Pangulong Duterte sa ibang bansa sa Dahig, walang magagawa yung mga kupal na yan. Putang ina na may ano din siya dyan, may galaw din siya dyan. Tang inang, huwag na tayo maglokohan. Hayop parang Mumulitik. Wag mo na kaming gaguhin, Tekler. Ha? Kung gago ka, ikaw na lang yung gago. Ka. Tignan Tagalog ang putang ina. Ruth, hindi na nagsalita ang Malacanang tungkol doon sa balita na may mga naaresto raw na OFW. Bahala na raw ang Department of Migrant Workers na magbigay ng impormasyon tungkol dyan. At hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig nila tungkol doon sa lumabas na Pulse Asia Survey. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco para sa... Ayan ang ating yung balita ngayon, putyang ina, nakakawindang na naman ang mga pahayag ng ating anti-Claire sa ating Pangulo, para sa ating Pangulo, putang ina. Wala na putang ina, in control kayo. Paano nangyari yun? Paano kayo naging in control? Wala ngang nangyayari sa bansa natin. Grabe yung grabe yung sumpa sa atin ngayon, Grabe, ulan, bagyo, baha, kung ano-anong nangyayari, tapos may gera pa, ang taas ng mga bilihin. Putang ina, sinumpa yata tayo Dahil pinaupo nyo ang presidente na yan, puta, sinumpa na tayo. Kala ko ba tutubusin ng Pilipinas? Diba, mababaya. Ang narrative nila noon, pag upo ni Bongbong Marcos, makukuha niya na yung ginto daw, yung gold. Puta, yung reserve gold natin yata yung gusto niyang kuhanin Hindi, di ba? Talano gold na sinasabi. At mababayaran daw lahat ng utang ng Pilipinas. Anak ng putyang ina. Kala ko ba mababayaran? Hindi, lalong nalubog sa utang ang Pilipinas. Walang hiya talaga kayo. To redeem the Marcos, the name of the Marcos, di ba gumaganyan pa yan sila Kailangan mapaupo na to si Marcos kasi babawiin o babawi ang mga Marcos sa nangyari sa ginawa ng tatay nila noon. Putang ina, mas malala ngayon. Wala pang 6 years, lubog na ang Pilipinas. Hayop na yan. Mas magaling, di ba? Sabi nga ni Manong Chavit, putya, mas malala to. Kasi 3 years pa lang, pinalubog na yung Pilipinas. Yung tatay niya, umabot pa ng ilang taon Putan, sakit mo sa ulo, sir. Paano tayo... Alam mo yun, sana kaginhawaan na lang ang nararamdaman natin kung nagtuloy-tuloy yung mga ginawa ni Pangulong Duterte. Puta, ang ganda nga sana nung subway
Pucha, dahil nga kinuha nila yung budget dun sa subway at mape-penalty pa tayo dahil hindi matatapos sa 2026. Ayan ang sinasabi ni Kong Mike, Defensor. Kung may kontrata daw yan, yung subway na yan. So pag hindi natapos yan, magkakaroon tayo ng penalty na malaki. Imbis na magagamit pa yung penalty na yon, I think 100 million yata yun. Basta ganun, 100 billion. Hindi ko hindi 100 billion. Parang million lang. Parang million. So million yung penalty natin dyan sa subway na yan. Imbis na daw, tapos daw yan sa 2027 yata kung hindi ako nagkakamali. Tapos na daw yan, planado na daw yan. Kung hindi kinuha yung budget dyan at nilagay doon sa allocable para sa pagnanakaw nila, sige nilagay sa national budget para madagdagan yung mga ninakaw nila, tapos na yung subway na yan. Hindi, dahil greedy itong mga demonyo na to, anak ng puta, kinuha. So magkakaroon pa tayo ng penalty. Kaya nga kawawa yung susunod na presidente, which is si BP Sara eh. Kasi paano niya aayusin tong gusot na ginawa ni Bongbong Marcos? Hayop na yan. Kawawa ang presidente natin. Pero kaya ni BP Sara, at least kahit papaano, maaayos na yung Pilipinas. Kawawa talaga. Utang ina, kawawang Pilipino, kawawang Juan de la Cruz. Kung ganito ang administrasyon na nararanasan natin. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating programa. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share ng ating mga videos. Maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga subscribers natin dyan. Shout out po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Alam nyo na yan kung sino kayo. Ha? At sa mga hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na kayo. Hoy! Anong hinihintay ninyo? Pasko? Paskiw? Paksiw? Paksiw? Parang sarap magpaksiw ah. Anyway, maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.